Sukad pa sa sinugdanan, ang bantayan usana kadang panan. Usa kadapit sa kadagaya, nagigakos sa kadagatan. Gihangup sa yuta, ug puy-anan sa mga makiabi-abihong katawhan. Dili diin ang hinagana sa bawod, nagaawit sa pitik sa kasing-kasing sa atong malungtaron kag dato nga kultura. Apan ang pangutana, sa pag-abot sa modernong panahon, padayon pa ba kaha natong mapreserbar ang atong mga bahandianong kabilin? Ato kining sa sihon, busa, tara na, magdungan kita sa pag-usbaw. Sukad pa sa unang panahon, ang bantayan nahimo ng dangpanan sa mga katawhan tungod kay abunda kini sa mga kahinguhaan ilabi na gayud sa kadagatan. Kasagaran sa mga lumulupyo dinhi sa isla, ang panginabuhian mao ang pagpanagat. Mao kini ang pinakalig-on nga rason nganong si San Pedro mao'y gihimong patron sa isla sa bantayan. Si San Pedro, sa wala pa siya nahimong disipulo ni Jesus, usaman ka mangingista, kaupod sa iya utod nga si San Andres. O gikabig sila ni Jesus aron mahimong mangingisda sa katawhan. Mao kini ang lig-on nga rason nganong angayan gayud nga siya ang gihimong patron sa isla sa bantayan. Kuan gayon as abunda gid ang aton kadagatan, damo guys ang mga kuan. Sabi na panahon nga may kubko, biskan matug ka pa sa inyo kaugalingon, pukaon ka katagaan kay sudan. Ang kaabunda sa atong marine resources, kung may nakapadatos mga tao sa karaan, niya dito gikan ang mga inspiration. Ang mga nangadato diri, gida nila ang ilang kayamanan, ilahang kaabunda dito sa laing mga lugar. Unya, naka-afford sila kung mga nindot nga mga butang. Dakan kay mga tao nga niabot sila taas nga mga stations in life kay nadato ilang family gikan sa dagat. Pero sara, dili na sobrang sina. Nga, minus naman ang aton kuan pang pakuha sa isda na sinan so kapag dako sa mga pabuto, mga nanupad nga mga illegal nga kuan tong mga kuskus, pero rin ang kondisyon niya amat-amat kabunda na tatong dagat. Sabi na guys, sa senior may gihimo mga programa nga mamuha sa mga kasad, iba nagpo sa mga kasad para damdam na itong kasad kanina sa dating kasad o mga cherry na amotin, dakot na siya mga tabang. O kung ato lang matuis o hinahinay, ma-mindset na ito atong mga tao na we have to preserve natural resources. Ang kadagatan, usa sa mga bulawanong bahandi sa kabiling sa bantayan. Apan tungod sa mga pag-abuso sa dugayng panahon, hinaagi sa mga iligal nga matang sa pagpanagat, sama sa dynamite fishing, sudsud, ug uban pang matang sa pagpanagat nga miguba sa mga puy-anan sa mga isda nga miresulta sa pagnihit sa kahinguhaan. Miresulta usab kini sa pagmahal sa mga presyo sa mga isda sa Tiangge. Ang
pagkaguba sa mga kagasangan, daw susama dalat sa pag-utro sa pangalan sa parokya. Gikan sa parokya de San Pedro Apostol di Bantayan, nahimo kining Saints Peter and Paul Parish. Di adtong 1980, wala hibaw kung sino sa ilan ni Padre Celso Calvo, Padre Ramon Munching Ofredo, o Padre Mike Abangan ang nipuno kang San Pablo isip segunda patron. Sigun kay ang ilang pista dungan man sa Hunyo 29 isip mga haligi sa simbahan. Ni Padre Mike Abangan, iya dahil ako isuo nga San Pedro, San Pablo, amang kita San Pablo, pangitay picture. Nakita ako yung picture nga to sa akong pagkalawaton masakit nun dito sa sayaw, sa tiguang tayo, namatay na sara. May San Pedro, San Pablo, ara pa ang original diya sa akon, nagkudakanakon sa balay. Moto yagi, ako, adrio niya, moto yagi pabuhatan, mo nang original nga San Pedro, San Pablo diya ngayon ng gagmay, kanang may blue, ka-green, mo na siya ang picture. Sukad sa kasubaran sa ikaupat nga kagatusan nga selebrasyon sa pagkaparokya, gipahingusgan gayud ni Bishop Boy Bataclan nga kung kinsa ang makura ni ining parokya, ipahiuli gayud ang orihinal nga pangalan sa parokya nga Parokya de San Pedro Apostol. Tungod kay ang pagkabutang kang San Pablo, wala man miagi og kanonikanhon nga proseso. At nahitabo lamang kini sa panahon sa kasamtangang kura paroko nga si Reverend Father Marcelino Jorge Agravante Jr. Yung tingkay kagiklaro gayod ni Professor Trizer Mansueto ang karaang eskudo aron masiguro nga sakto ang among pagtanaw sa mga letra nga nakasulat niini. Human kini masusi, among gihimuan og replika. Gipuno ni Father June ang isda aron pagsimbolo sa mga katawhan sa bantayan nga mananaga ug kang Kristo. Kay kining simbolo mauman ang sekreto nga timailhan sa mga Kristiyanos ni adtong unang panahon. Nasa ato pa Hesukristo, anak sa Dios, manluluwas. Opisyal nga gideklarar ang pagbalik sa karaangalan nga Parokya de San Pedro Apostol ni atong Marso 15, 2022, uban sa eskudo niini. Ang pagpahiuli sa pangalan sa Parokya de San Pedro Apostol uban sa eskudo niini nagpamatuod sa usa ka bahandianong kabilin. Apan dili lang kini nagpakita sa kanindot ug kadunahan sa atong kultura. Kay sara diri sa simbahan kung diin ako nagtindog, kung atong ihangad ang atong mga mata, atong makita ang usa ka obra maestra, ang dibuho sa kisame. Gikan sa baba sa pultahan, makita naton ang 1,130 meters sa mga hulagway nga nagpahinumdum sa aton sang aton kaluwasan. First question ni Father Brian was, unsay naas kisame? Wala. It was either painted white or blue. Blue nga, sky blue ba? Luspad nga blue, Marian blue. Sige, pwede na mo magbutang. Sunod ato, nagtap si Father Joy og artist kay naama siya na kitaan nga nindot kaayo mo lagway. Sa modo si Aris, pastor man siguro na apelyido, nagdasyo giyang team, yan insist ko nga kinahanglan na mang 4 or 5 ka local para makaton sila giyon sa pagbuhat. Ang upat ka mga local artist nga nitabang sa pagdibuho mao sila si Aldwin Canoy, Benjo Rondain, Charvin Orbita, ug Melvin Hila. Nang youth mo sa bantayan niya, siyo tambay sa church niya, ilang kanang room gani, katulgan nila kay narapon sa youth nga room ba niya. Moto, sige mo tambay niya na may mga painting dito sa church niya. Moto, nagchika-chika niya. Same sa big vibe niya, yung mga skate, camp. Moto, dali kami nagka-close. Moto, na chika ang art niya. Naibaw nila nga artist po ko sa bantayan. So, gi-offeran ko nga, pwede ko mo tabang sa igbaw, sa babaw ba.
Kung tig-massing daw, so no, okay ba kung sa massing, tig-fill in sa color. For example, kaninga part, sa nga red, ako kayo. Ako yung mag-massing, ako yung mag-fill in sa color ba? Kay, tapulan mo sila mag-fill in, boring daw kayo. Sila na yung mo butang sa highlight, shadow, sa folds. No, para mas paspas daw. Need daw nila nga na ba, tig-massing. Mato, na-recruit ko to nila. Kuan, pag una, cool ba dyan kayo? Anong murag excited ko nga sa sagol nga ang kakulba kay gikan ko eskilan sa una. Igsod na simbahan, makita na wala kamot ba mag-paint gani. Yeah. Grabe akong pagtanaw sa ilo ba, grabe ng mga artist no. Ganun nila pag-paint nga na maghangad. Pero ako expect nga ma-appeal ko sa crew jud. Murag natural murag sa pag saka jud ako first jud ako nga day pagtrabaho kay nakita gina sila tanan nga dugro yung makita ang permiso ako Santa Fe, si Ivan, si Alice na nagtapok sila sa usa ka kan ba niya painting, grabe mga skin tone na mo to bro. Tulbaan ko sa una for kanang mado yung masayop kay labas ipan pero pagdugay ko ni kay kanang nindot siya sa feeling kay si Aris kon siya nga pagka-leader kanang while mag-paint kami kay magklase gani magtudlo siya. Ingani ang massing, ang scribbling, ang pagkuha sa clouds, mga tromploy, magtudlo si Aris sa pag-marbling, nindot siya sa feeling na part ko sa itong crew. Ang introduce ni Father Brian is the catechetical aspects, which is kung sa may butang. So, over the altar, kinalan Last Supper. Kay mo man ang the-sacrifice of the Mass. Over this, kani. Over there, kani. Niya, unsa may ato decorate sa kilid. Niya. Ikaw, unsa may muhang gusto, mami ko. Kanilang kang El Greco nga painting of the coronation of Mother Mary as Queen of Heaven and Earth. Kaya nindot mong kayo, kaya ang downcast eyes ni Mother Mary, huwag na siya magtanaw siya sa ubos. Kunya na ay crown. Niya. Kuan ba yata? Assumption ba yata? Virgen de la Asuncion ba yata itong first na patron? Pero pag-propose na kay Aris kay okay daw, mga committee na paint na, humana. Di rin layo na niya. Pagtao sa mga kon, nga nung nasa Jesus sa left, dapat sa right siya niya. Gimog scaffolding niya, straight. Murag boxing rings babaw niya. I-change ang ulo, mano-mano, kay Aris. Ito, murag, nakakaon ko siya oras. Na-underrated sa may ito sila ni St. Peter and Paul, itong image nila. Gi-insert ang kuan 7 sacraments. Then, wala na nativity. Naagid siya story. Yeah, sa kada iskina sa altar, sanctuary, the 4 evangelists, Matthew, Mark, Luke, and John. Yeah. Then sa kilid, kung sa mga popular na mga santos, so that all the barangay chapels can identify themselves. Pag-abot sa katapusan, katang inigsud nimo, usaon taman ni nga ang magkay siya og size. Usa ba ito ibutang as entrance? Bright with si Aris. Maghimot ang medalyon, kaya na may chandelier nga di na mo matangtang. So we'll create a medallion image. Yang ato i-divide og 8 or 9 bato. Yang unsa ato isod siya na. History of the parish of Bantayan. So mo to, gipangkutan na Ms. Tricer. Tricer, unsay pinaka significant parts of the history of Bantayan Church. So kani, pag-abot, may imagine nga lang ta, that's where they, we don't know the faces of those people. Mo to ilang, si Aris o giyahang wife, sila itong gi-baptize. Inana. Si Kuan, siya ang pari. And then one morning, a friend said, "That's Frankie." Uy, ako hindi ay. Hindi siya, yeah, we were surprised. Kadagi-surprise ko nila. Yeah, isikakilid ang first 2 Filipino saints, si Lorenzo Ruiz and si Pedro Calungsod. Nabot siguro may 3 or 4 million. Most of it went to the labor. And they had to live here. Unya, ang materials. And they first chose paint nga. Pang-painting ba? Di man mo salir. Mo lanay. Kung kainit. So they used elastometric paint.
para musaliros kainit. Oh. Yeah, kuanto sila 2 weeks straight trabaho, 2 weeks, 2 to 1 week nga pahuway because the transfer of the scaffoldings by itself took very long. Yes. Dugay kayo, so mag-set up gani, hunong din sila. Yeah, makapahuway sad kay bigyan dako kay itong sacrifice of their part. Una gid ang sakit sa liog kay pila ka oras maghangad nya kapoy kay siya ba physical kon siya nga trabaho gid say pa sa buntag sa kanis ka folding abot sa babaw kapoy na nya maghangad pa murag sa baldag kay mo lawas hangtod hapon nya ang init sa kisami sa bantayan sa tanan church na nagipaintingan mo ang pinaka taas pinaka habog taas na pinakainit kay wala siya vented to ba tanan hot air matrap sa kisami nya example mag-paint ni fill in sa colors makita pa sa mga tones mauga na din kami ka-mix odd to naabot to 40 kapin degrees na may temperature pag ibitay night time na di kami mo trabaho odd to bawat may gabi para 8 hours gyapon na mong work nindot kayo sa feeling kay kinagaing na part ka sa history mapaingon nila sa mga kanya. Example daw, 100 years na ang church kami tiguang na mga apo na mo na ako lulo diha nagpaint yan na ba murag isa feeling gani nga may na-contribute kami sa bantayanon sa simbahan historical church na apil sa kuan daw murag tungod jud sa dibo nganong na ako diri karon murag dira jud ang stepping stone gani nga na paday na ako akong kung sa painting. Kung wala sila kuyari siguro dito sa fine arts kay. Sa una, mag-learn ko paint, YouTube, Lamamboy. Sa una, apil ko sa mga mural. Pero pag abot nila kuyari, lahi jud ang feeling gani. Gikan sila Philippine High School for the Arts, Fine Arts, UP. Lahi ang mga technique, ang mga pagpaagi nila kuyari gani. Ang critical thinking ni Kiaris, ano sa mga concept ako na kung ba nga nga ni di ang pagid sa artist gina ko maingani po mando pag dibuho cut-on ko yun sa mga kunikiaris mati ko sa iya mga kuan panudlo ang to sa Leyte na lockdown mas nahasa ko mayo dito kay upod kami 1 year kapin sa Palumpon sa church yapon wala naka mga finishing artist niya. Ang dili amo na part kay kami ni mo buhat ba? Mo skin tone, mo tira sa mga drippery. Moto pag hatod iyo pinako murag ready na kay ko murag sa andam ko ba murag musugi ako sa mga cut-on ako sa mga technique. Murag gi ko kita ang mag fine arts dito, ako mag procedure fine arts. Ug samtang atong gipamalandungan ang mga sugilanon nga gikulit sa mga bato o gipintalan sa kisame, atong nasabtan nga ang bantayan dili lamang usa ka dapit apan usa ka buhi nga kasaysayan. Usa ka lungsod diin ang mga karaan nga tradisyon ug ang bag-ong mga paglaom naghiusa. Ang matag balot, ang matag awit sa hangin, nagpahinumdum kanato sa atong mga kabilin, sa atong pagkabantayanon. Busa, ato kining panalipdan. Atong ipadayon ang pag-usbaw aron ang kahayag sa atong kultura magpadayon sa pagsidlak gikan kakyop sara hangtod buwas.